Matapos ang 12 oras na biyahe at 3 beses na pagka-delay ng flight para sorpresahin ang aking asawa sa boys weekend nila sa kanilang rest house, pumasok ako bitbit ang paborito niyang imported na whiskey. Ngunit pagpasok ko, narinig ko ang boses niya na nagsabing, kung mawawala siya, mababayaran ng insurance money ang lahat ng utang ko. Tumawa ang kaibigan niya. O kaya naman, pwede mo nang ligawan ang kapatid niya nang walang konsensya. Iniwan ko ang whiskey sa labas ng pinto. Kinaumagahan, nasa ibang bansa na ako. Makalipas ang 2 linggo, tumawag ang kapatid niyang babae na umiiyak. Bumigat ang pakiramdam ng bote ng whiskey sa mga kamay ko habang nakatayo ako sa harap ng pinto ng cabin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pananabik matapos ang mahabang biyahe para sorpresahin si Daniel. Tapos, narinig ko ang boses niya mula sa likod ng kahoy na pinto. Mga salitang nagpatigil sa aking ngiti at tumurog sa aking mundo. Kung mawawala siya, mababayaran ng insurance money ang lahat ng utang ko. Ang boses ng asawa ko ay kalmado, parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Sinundan ito ng tawanan, tapos ang boses ng kaibigan niya. O kaya naman, pwede mo nang ligawan ang kapatid niya nang walang konsensya. Muling nagtawanan. Humigpit ang hawak ko sa bote ng Blantons, ang paborito niyang whiskey na maingat kong binalot ng pulang ribbon. Ang regalong bitbit ko sa pagtawid ng dagat at ilang isla sa kabila ng walang katapusang delay ay biglang nagmukhang props sa dula ng ibang tao. Lumaki ako sa yaman. Ang tatay ko ay isang kilalang tycoon sa real estate na nagsimula sa wala at siniguro niyang kaming magkapatid na si Amalia ay hindi magkukulang sa anumang bagay. Nang makilala ko si Daniel sa isang charity gala, 3 taon na ang nakararaan. Parang hindi siya interesado sa yaman ng pamilya namin. Siya ay charming, masipag, kumukuha ng kanyang MBA at puno ng pangarap. Nahulog ang loob ko sa kanya nang mabilis. Kailangan lang ni Daniel ng panahon para mapatunayan ang sarili niya. Paliwanag ko sa tatay ko nang tanungin niya kung bakit hindi pumirma ang asawa ko sa prenup. Sensitibo siya pagdating sa pera, nagtitiwala ako sa kanya. Ang kunot sa noo ng tatay ko ay dapat naging babala na sa akin. Sofia, ang pag-ibig ay hindi dapat nangangailangan ng sakripisyo sa pananalapi. Tandaan mo yan. Hindi ako nakinig. Sa halip, sinuportahan ko ang consulting business ni Daniel nang ayaw siyang pahiramin ng mga bangko. Binayaran ko ang kanyang student loans bilang regalo sa aming unang anibersaryo. Binili ko ang bahay na gusto niya sa exclusive subdivision na pinili niya. Sa bawat pagkakataong sinasabi niyang nalulugi ang negosyo, nagsusulat ako ng tseke, naniniwala sa partnership na akala ko ay binubuo namin. Sinubukan akong balaan ng kapatid kong si Amalia sa mahinahon niyang paraan. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa trust fund natin, Sofia. Nakakapagtaka lang. Binaliwala ko ang kanyang pag-aalala at inisip na overprotective lang siya. Gusto lang niyang maintindihan ang mundo natin. Pagpupumilit ko. Nakatayo sa labas ng pintong iyon, lahat ng babalang iyon ay sabay-sabay na bumagsak sa akin. Kahapon lang, normal ang lahat. Isang video call kay Daniel kung saan nagkwento siya tungkol sa weekend nila sa cabin, kung paano sila naglalaro ng poker at nagha-hiking ng mga barkada niya. Sinabi niyang namimiss niya ako. Ngumiti ako, alam kong susurpresahin ko siya dahil palihim akong nag-book ng flight ilang linggo na ang nakararaan. Ang desisyong sorpresahin siya ay nabuo noong isa sa mga malungkot na gabi ko sa aming malaking bahay. 2 taon ng pagsuporta sa kanyang mga pangarap habang ang sa akin ay inalikabok na. 2 taon ng paniniwala sa kanyang mga dahilan kapag hindi siya nakakasipot sa dinner kasama ang pamilya ko. 2 taon ng pagbubulag-bulagan kung paano niya simpleng binabanggit ang mga tagumpay ng kapatid ko na may kislap sa kanyang mga mata na nagpapailang sa akin. Babe, hindi pwede ngayong weekend. Sagrado ang bonding ng magbabarkada. Bawal ang mga misis, sabi niya noong nakaraang linggo, sabay halik sa noo ko. Naiintindihan mo naman, di ba? Naiintindihan ko. Naintindihan ko ang pangangailangan niya ng espasyo kasama ang mga kaibigan.
Ang hindi ko naintindihan ay bakit laging ako na lang ang kailangang umintindi. Kaya nagpasya ako, kahit minsan lang, na unahin ang gusto ko. Na makita ang mukha niyang magliwanag kapag dumating ako nang hindi inaasahan para ipaalala sa kanya kung bakit kami nagkainlaban. Ang biyahe ay isang bangungot ng mga technical issues at sama ng panahon. Una, nasira ang eroplano kaya na-stranded kami ng 2 oras sa Cebu. Tapos, dahil sa bagyo, na-divert kami sa Davao. Ang huling flight ay na-delay pa ng 3 oras. Nakaupo ako sa matitigas na upuan sa airport, panay ang tingin sa relo, at yakap-yakap ang aking carry-on na naglalaman ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso, 10,000, na espesyal ko pang in-order. Napansin ng katabi kong ginang sa gate ang pagkabalisa ko. May espesyal kang hinihintay? Ang asawa ko, sagot ko, nakangiti sa kabila ng pagod. Wala siyang ideya na darating ako. Yan ang pinakamagandang klase ng sorpresa, sabi niya sabay tapik sa kamay ko. Sa kabila ng lahat, kumapit ako sa imahe ng gulat na mukha ni Daniel. Ini-imagine ko ang pagyakap niya sa akin, sasabihin sa mga kaibigan niya. Tignan niyo naman, napakabait ng asawa ko. Nakatayo ako ngayon, paralisado sa labas ng kahoy na pinto ng cabin number 8. Ang revelasyon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking pandinig. Magkano ulit ang makukuha sa policy? Tanong ng kaibigan ni Daniel. 100 milyong piso, 100 million. Nahirapan akong papirmahin siya sa mga papeles. Sinabi ko na lang na para ito sa future family namin. Tinakpan ko ang aking bibig para pigilan ang anumang hikbi. Nanginig ang mga tuhod ko, pero kahit paano ay nakatayo pa rin ako. Pare, ang lala nun ah, sabi ng isa pang boses kahit tumatawa ito. Malala? Diskarte yan, sagot ni Daniel. Bilyonaryo ang tatay niya. Ang kapatid naman niya ay single at mas masarap kasama. Si Sofia mabait pero boring, laging nag-aalala na madismaya ang daddy niya. May kung anong bagay sa loob ko, bagay na 2 taon nang bumabaluktot, ang tuluyang nabali. Isang alaala ang lumitaw. Si Daniel, simpleng nag-aaya na mag-skydiving kami, mountain climbing, scuba diving. Mga aktibidad na pwedeng mauwi sa trahedya. Akala ko adventurous lang siya. Ngayon, naiintindihan ko na. Naghahanap siya ng aksidente. Muntik nang mahulog ang bote ng alak sa kamay ko. Dahan-dahan ko itong ibinaba sa tabi ng pinto at maingat na tinanggal ang gift tag na may pangalan ko. Tinamaan ng ilaw mula sa porch ang aking wedding ring. Ang brilyante nito ay biglang nagmukhang peke at mapanlinlang, gaya ng aming kasal. Umatras ako palayo sa pinto. Ang aking designer suitcase ay naiwan sa tabi ng alak. Mula sa bintana ng cabin, nasulyapan ko sila. Si Daniel at ang 3 niyang kaibigan, may mga baraha at pera sa mesa, hawak ang mga beer. Nakangiti ang asawa ko, relax na relax habang pinag-uusapan ang kamatayan ko. Ang lalaking humalik sa akin sa airport 3 araw na ang nakararaan. Ang lalaking nangakong mamahalin ako sa hirap at ginhawa. Ang lalaking may access sa bawat bank account at ari-arian ko. Ang wedding ring ko ay parang pasong dumidikit sa balat ko. Hinubad ko ito habang naglalakad pabalik sa rental car. Ang isip ko ay nag-uunahan sa lahat ng mga senyales na binaliwala ko. Ang mga tanong tungkol sa life insurance ko. Ang unti-unting paglayo sa mga kaibigan at pamilya ko. Ang mga aksidenteng pagkikita nila ng kapatid ko. Pagkaupo ko sa driver's seat, inilagay ko ang wedding ring sa cup holder. Isang maliit at kumikinang na patunay ng kasal na itinayo sa kasinungalingan. Sa isang saglit, naisip kong kumprontahin siya. Inisip ko ang sarap ng pakiramdam na makita ang mukha niya kapag nalaman niyang huli na siya. Pero nanaig ang kagustuhan kong mabuhay. Kung kaya niyang pag-usapan ang kamatayan ko para sa pera, ano pa kaya ang magagawa niya kapag naipit siya? Pinaandar ko ang makina at lumayo mula sa cabin na naglalaman ng mga guho ng aking kasal. Doon na bumuhos ang mga luha ko. Pero sa ilalim ng pagkawasak, may ibang nabubuo. Isang malamig at malinaw na determinasyon. Pagdating ng umaga, nasa ibang bansa na ako. Sa oras na bumalik si Daniel sa bahay, opisyal na akong missing person. Hayaan siyang pagpawisan. Hayaan siyang magtaka. Hayaan siyang harapin mag-isa ang mga naniningil sa kanya ng utang,
Maaaring lumaki ako sa yaman at pribilehiyo, pero tinuruan din ako ng tatay ko ng isang bagay na malinaw na nakalimutan ni Daniel. Huwag na huwag mong mamaliitin ang isang babaeng may pera at may dahilan para maghigante. Hindi nanginginig ang mga kamay ko habang nakaupo ako sa rental car sa madilim na parking lot, 1 milya mula sa cabin. Nagulat ako doon. Ang pamamanhid ay bumalot sa akin parang pananggalang. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ang airline app. One-way ticket. Sa pinakamalayong lugar na maisip ko agad. Bale, Indonesia. Ilang segundo lang, dumating na ang confirmation email. Walang pag-aalinlangan. Nagmaneho ako sa pinakamalapit na 24-hour convenience store, bumili ng prepaid SIM card at inactivate ito. Pagkatapos, tinawagan ko ang assistant ko. Marga, may kailangan akong ipagawa sa'yo. Huwag ka nang magtanong. Siyempre, Ma'am Sofia. Ayos lang po ba kayo? Magbabakasyon muna ako ng matagal. Emergency. Kailangan mong i-cancel lahat ng appointments ko sa susunod na buwan. Kapag may nagtanong, kahit si Daniel, wala kang narinig mula sa akin simula kahapon. Katahimikan. Dapat po ba akong mag-alala sa inyo? Hindi, sabi ko, nagulat sa sarili ko kung gaano ako kakalmado. Kailangan ko lang ng oras. Kokontak ako kapag kaya ko na. Binaba ko ang telepono at tinanggal ang SIM card ng luma kong phone. Kayang itrack ni Daniel yun. Ang GPS ng rental car ay pwede ring matrack. Ibinalik ko ito sa airport at sumakay ng taxi papunta sa ibang terminal. Bawat desisyon ay kalkulado, mechanical, na parang ibang tao ang gumagalaw sa katawan ko habang nanonood lang ako. Halos walang laman ang flight habang lumilipad ang eroplano sa dilim. Ang mga alaala ay parang lumang slideshow sa isip ko, nagkakaroon ng bagong kahulugan sa liwanag ng natuklasan ko ngayong gabi. Ang komento ni Daniel sa suot ng kapatid ko noong Noche Buena. Laging maganda ang taste ni Amalia. Ang paraan ng pagtitig niya. Ang mungkahin niyang baguhin ko ang last will and testament ko matapos kaming ikasal. Yan ang ginagawa ng mga responsableng mag-asawa. Ang hiking trip kung saan pinipilit niya akong magpa-picture malapit sa bangin. Atras ka pa ng konti, honey. Ang aksidente sa swimming pool noong summer kung saan muntik na akong malunod matapos niya akong kumbinsihing lumangoy sa malalim na parte. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, sabi niya, pero bigla siyang nawala nung nagsimula na akong malunod. Ang pagbaliwala niya sa pag-aalala ko tungkol sa pagbubuntis. Marami pa tayong oras para mag-anak. Enjoyin muna natin ang isa't isa. Hinihintay ba niyang ma-approve ang insurance policy? Ang mga piraso ay nabuo bilang isang nakakatakot na larawan. Hindi ako asawa para sa kanya. Ako ay isang naglalakad na bank account na may expiration date na siya ang pipili. Hinawakan ng flight attendant ang balikat ko. Nagulat ako. Ma'am, gusto niyo po ba ng tubig? Napagtanto kong tahimik na pala akong umiiyak. Makalipas ang 16 na oras at 3 flight, lumabas ako sa mainit na hangin ng Bali. Ang maleta kong mabilisang inimpake ay naglalaman lang ng 3 damit, basic toiletries, passport ko at isang envelope na may 250,000 cash na tinatago ko para sa emergency. Nag-withdraw ako ng dagdag na $500,000 mula sa ATM sa layover ko, sagad sa daily limit. Ang mga credit card ko ay hindi ko ginalaw. Madaling matrace ang mga yon. Hindi masyadong marunong mag-Ingles ang taxi driver, na ayos lang sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang pangalan ng isang maliit na resort na nakita ko online. Hindi luxury resort, hindi sosyal, lugar na hinding-hindi iisipin ni Daniel na pupuntahan ko. Tumango siya at umalis kami sa airport. Sa bintana, naghalo-halo ang mga luntiang tanawin at makukulay na gusali. Nasa ibang bansa na ako, malayo sa buhay na binuo ko. Malayo sa asawang nagpaplano ng kamatayan ko. Ang daliri ko kung saan nakasuot ang singsing ay hubad. Ang puting marka nito ay litaw sa aking balat. Ang resort na Ocean Breeze ay nakatayo sa isang tahimik na bahagi ng beach. Ang asul na pintura nito ay tuklap-tuklap na dahil sa alat ng dagat. Ang lobby ay simpleng mesa lang at ilang upuang yantok. Isang ceiling fan ang tamad na umiikot sa itaas. Ang matandang babae sa desk ay ngumiti ng mainit. Reservation? Wala ako. Nagalinlangan ako. May bakante ba kayong kwarto? Para sa ilang linggo?
Tiningnan niya ako. Magulo ang hitsura, pagod, namamaga ang mata sa kakaiyak. Kung anuman ang nakita niya ay nagpatango sa kanya. May kwarto kami na may view ng dagat. Tahimik. Nung inabot niya ang registration card, saglit lang akong nag-alinlangan bago isulat. Sofia Reyes, ang apelyido ko sa pagkadalaga. Pangalang hindi ko ginamit sa loob ng 2 taon. Pangalang parang banyaga pero parang pagbabalik din sa tahanan. Mag-isa ka lang, Ma'am Reyes? Oo, mag-isa lang. Bakasyon? Sagot ko, hindi sigurado. Nagsisimula ulit. May lumambot sa mga mata niya, parang naiintindihan niya. Inabot niya sa akin ang susi, totoong susi, hindi keycard. Room 8, sa taas ng hagdan, dulo ng walkway, pribado. Ang irony ng isa pang room 8 ay hindi nawala sa akin. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng isang cabin kanina at nawala ang lahat. Ngayon, papasok ako sa isa pang room 8 para magsimula muli. Simple lang ang kwarto. Puting pader, tiles na sahig, kama na may asul na kumot, at pinto papuntang balcony na nakaharap sa dagat. Ang banyo ay may shower na mahina ang tubig. Walang aircon, electric fan lang. Walang-wala sa mga luxury hotels na tinutuluyan namin ni Daniel. Perpekto ito. Ibinagsak ko ang maleta ko at naglakad sa balkoni. Papalubog na ang araw, pinipintahan ang langit ng kulay kahel at rosas. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan. Sa unang pagkakataon, mula nang marinig ko ang mga salitang iyon, huminga ako ng malalim. Mabilis dumating ang gabi. Humiga ako sa hindi pamilyar na kama sa dilim, nakikinig sa dagat at sa mga tunog ng insekto sa gabi. Ang realidad ay nagsimulang bumasag sa aking pamamanhid. Nanikip ang dibdib ko, bumabaw ang hininga ko, lahat ng pinipigil ko ay bumuhos. Bumaluktot ako, ang mga hikbi ay yumugyog sa katawan ko na pinipigilan ng unan na yakap ko sa mukha. Iniyakan ko ang babaeng nagmahal ng bulag, ang kinabukasan na akala ko ay akin at ang pagtataksil na sobrang lalim na hindi ko masukat. Gusto niya akong mamatay, bulong ko sa dilim, at nang sabihin ko ito, naging totoo lalo. Ang mga luha ay tumulo hanggang sa wala nang natira, iniwan akong walang laman at pagod. Pumunta ako sa banyo, naghilamos at nakita ang refleksyon ko sa salamin. Halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may itim sa ilalim ng mata at tigas sa bibig na wala doon noon. Bumalik ako sa kama at nakatunganga habang gumagapang ang oras. Ang electric fan ay gumagawa ng anino sa pader. May musika sa malayo, tapos tumahimik din. Nang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa manipis na kurtina, pumunta ako sa balkoni at pinanood ang pagsikat ng araw. Tuloy pa rin ang mundo na parang normal ang lahat, na parang hindi gumuho ang buhay ko. Iniwan ko ang lahat. Ang bahay ko, mga damit ko, ang pagkakakilanlan ko bilang asawa ni Daniel. Ang natira na lang ay ang sarili ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naisip ko kung sapat na ba yon. Isang katok sa pinto ang gumulat sa akin. Ang may-ari ng hotel, si Nanay Sol, ay nakatayo doon, may dalang tray, kape, prutas at tinapay. Libre na to, sabi niya. Ang unang araw ang laging pinakamahirap. Pagtalikod niya, nahanap ko ang boses ko. Paano niyo nalaman? Ngumiti siya ng malumanay. Hindi ikaw ang unang babaeng napadpad sa pampang namin na naghahanap ng bagong simula, Ineng, at hindi ikaw ang huli. Pagkaalis niya, humigop ako ng matapang na kape at pinanood ang beach na nagkakaroon ng buhay. May mga naglalakad ng aso. Isang mangingisda ang nagtutulak ng bangka. Walang nakakakilala sa akin. Walang may inaasahan sa akin. Sa unang pagkakataon, mula nang marinig ko ang mga salitang iyon sa cabin, may naramdaman akong iba bukod sa sakit. Naramdaman ko ang pag-asa. Ang mga salitang iyon ang naging mantra ko sa mga sumunod na araw. Inuulit-ulit ko sa sarili ko tuwing umaga habang pinapanood ang sunrise. Kape sa kamay, isang ritual na sinimulan ni Nanay Sol nang hindi nagtatanong. Sa ikatlong araw, nang subukan kong bayaran siya para sa almusal, tinanggihan niya ang pera. Magpagaling ka muna, tsaka na tayo mag-usap ng negosyo, mahigpit niyang sabi. Nung hapon ding yon, kumatok siya ulit. Halika, samahan mo akong maglakad.
Nag-alinlangan ako, pero may awtoridad sa boses niya na parang nanay kaya sumunod ako. Naglakad kami sa dalampasigan. Iniwan ako ng asawa ko para sa pinsan ko, 20 years ago na, sabi niya bigla. Gusto ko nang mamatay noon, pero ginamit ko ang ipon ko, binili ko itong hotel. Minsan, ang pinakamagandang higanti ay ang mabuhay ng maayos. Tumigil ako sa paglalakad. Paano niyo nalaman? Ngumiti si Nanay Sol. Ang mga mata mo, ganyan ang tingin ng babaeng niloko. Ibang detalye, parehong sakit. Tinuro niya ang horizon. May paraan ang lugar na ito para ayusin ang mga wasak na tao. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa balcony habang pinapanood ang mga turista sa baba, mga mag-asawang magka-holding hands, pamilyang gumagawa ng sand castle at nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. 3 araw na akong nagtatago sa kwarto, ginagamot ang mga sugat na walang nakakakita. Pero ano ba ang tinataguan ko? Hindi alam ni Daniel kung nasaan ako. Walang nakakaalam. Kinaumagahan, lumabas ako bago pa dumating ang almusal ni Nanay Sol. Malamig ang buhangin sa paa ko. Isang local vendor ang nag-aayos ng prutas. "Magandang umaga!" bati niya. Inabutan niya ako ng mangga. Ang tamis nito ay paalala na may sarap pa rin sa mundo. Naging ritual ko na ito. Lakad sa umaga, prutas, ngitian sa mga lokal. Bawat araw, lumalayo ako ng konti sa hotel. Bawat araw, nababawasan ang bigat sa dibdib ko. 1 linggo sa aking pagtatago, napadaan ako sa isang maliit na salon. Sa bintana, nakita ko ang refleksyon ko. Mahabang buhok na naka-ponytail. Laging gustong-gusto ni Daniel ang buhok ko, ang korona ko daw. Nagrereklamo siya kapag gusto kong magpagupit. Pumasok ako sa salon. Ang stylist ay tumingin at ngumiti. "Anong kailangan mo?" "Gusto kong mawala lahat," sabi ko. Tinanggal ang tali ng buhok ko. "Sigurado ka? Ibang-iba to." "Hindi ako to. At least, hindi na ang dating ako." Pinag-aralan niya ang mukha ko at tumango. "Alam ko ang kailangan mo." Pikit mata ako habang ginugupitan, ang tunog ng gunting ay parang nakakagaan ng loob. Nang iharap niya ako sa salamin, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Maikli na at layer-layer ang buhok ko, na-emphasize ang cheekbones na nakalimutan ko nang mayroon pala ako. "Mukha kang mas bata at matapang," sabi ng stylist. Hinawakan ko ang dulo ng buhok ko. "Oo," sang-ayon ko. "Ganun na nga." Mula sa salon, bumili ako ng mga lokal na damit. Maluluwag na pantalon, makukulay na damit, komportabling sandalyas. Walang-wala sa mga designer brands sa closet ko sa Maynila. Itinapon ko ang mga damit na dala ko. Ang babaeng nagsusuot ng silk at laging terno ang accessories ay parang estranghero na ngayon. Nang gabing iyon, tumango si Nanay Sol sa pagbabago ko. "Ngayon, mukhang bagay ka na dito." Nagsisimula na nga akong maniwala, pag-amin ko. 2 araw makalipas, nadiskubre ko ang isang maliit na art gallery, puno ng painting ng mga tanawin. Isang matandang lalaki ang nag-sketch sa sulok. "Mahilig ka sa art?" tanong niya. "Dati akong nagpipinta," sagot ko. "Ilang taon na ang nakararaan." Bago si Daniel, bago ko isantabi ang hilig ko para suportahan ang pangarap niya, inabot sa akin ni Tio Miguel, nalaman ko ang pangalan niya, kinalaunan, ang sketchbook at lapis. "Ipakita mo sa akin." Nag-alinlangan ako, pero naupo rin. Ang mga unang guhit ko ay alanganin, pero naalala ng kamay ko ang nakalimutan ng isip ko na wala ako sa oras. "May talento ka," sabi ni Tio Miguel. "Bumalik ka bukas. Tuturuan pa kita." Bumalik ako araw-araw. Ang gallery ay naging santuwaryo ko. Tinuruan niya ako ng watercolor, acrylic. Bawat medium ay nagpapalabas ng kung anong natutulog sa loob ko. "May lungkot sa gawa mo," puna ni Tio Miguel. "Pero may lakas din. Maganda yan." 3 linggo sa pananatili ko, binuksan ko sa wakas ang email ko sa computer ng hotel. Mahigit 200 messages, mga nag-aalalang email mula kay Daniel, sa mga kaibigan, at ilang text mula sa kapatid kong si Amalia. Ang pinakabago ay mula kay Daniel na naka-address sa pulis, nakakopy ako na nire-report ako bilang missing person at sinasabing ako ay emosyonal na mahina at posibleng suicidal. Nanginig ang kamay ko nang buksan ko ang joint bank account namin, kung saan pumapasok ang allowance ko mula sa trust fund. Zero balance.
Lahat ng pera na ilipat sa account na hindi ko kilala 2 araw matapos akong mawala. Ang personal account ko na hindi alam ni Daniel ay buo pa. Sumandal ako. Nagsisimula na siyang kumolekta, inaasuming patay na ako. Hindi pa magbabayad ang insurance, pero kinuha na niya ang kaya niyang abutin. Ang kumpirmasyon ng pagtataksil niya ay dapat dumurog sa akin. Pero sa halip, pinatigas nito ang loob ko. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa balkoni kasama si Nanay Sol, nagsalita siya. Iba ang hitsura mo ngayon, nakapagdesisyon ka na. Tumango ako. Sa tingin ko, panahon na para tumigil sa pagtakbo at magsimulang lumaban. Itinaas ni Nanay Sol ang baso niya. Para sa muling pagbangon. Pinagbunggo ko ang baso ko sa kanya. Ang babaeng dumating sa resort, wasak at nawawala, ay wala na. Sa pwesto niya ay nakaupo ang isang taong mas malakas. May plano. Ang plano ay nabubuo pa lang pero lumalakas. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mag-research, kumontak sa abogado ko gamit ang encrypted email. Maingat ako, gaya ng turo ng tatay ko sa negosyo. Ito ang pinakamahalagang negosasyon ng buhay ko. Isang hapon, habang umiidlip ako sa duyan, nagising ako sa ringtone ng prepaid phone ko. Para akong nahilo saglit. Hindi naman ito ang regular kong phone. Naalala ko na binigay ko lang ang number na to sa isang tao, kay Marga, ang assistant ko. Hello, Ma'am Sofia? Mababa ang boses ni Marga. Pasensya na po sa abala, pero may kailangang kumausap sa inyo. Importante. Bago ako makasagot, may kaluskos. Tapos may bagong boses sa linya. Nanginginig, umiiyak, pero kilalang kilala ko. Sofia, Diyos ko, buhay ka. Salamat sa Diyos. Wala akong ibang matawagan. Ayaw sabihin ng assistant mo, pero nagmakaawa ako. Si Becky, kapatid ni Daniel, ang sister-in-law ko, ang babaeng naging kaibigan ko bago pa naging pamilya. Paano mo nakuha ang number na to? Tinatawagan ko lahat para mahanap ka. Sabi ni Daniel, nawawala ka. Baka sinaktan mo raw sarili mo. Nabasag ang boses niya, umupo ako ng tuwid. Becky, huminahon ka. Anong nangyayari? Humikbi siya. May mga lalaki sa bahay ni Daniel. Sa bahay natin, mga delikadong tao. Sabi nila may utang daw siyang malaking pera. Tinakot nila siya. Sofia, tinakot nila ako. Nanikip ang tiyan ko. Anong klaseng mga lalaki? Yung mga nananakit. Sabi nila may 3 days siya para magbayad o gagawin siyang halimbawa. Alam nila ang tungkol sa akin, sa bahay ko. Sabi nila kapag tumakbo si Daniel, bahay ko ang kukunin nila. Tumakbo ang isip ko. Si Becky ay may maliit na bahay na binili gamit ang sweldo niya bilang teacher at loan sa mga magulang nila. Siya mismo ang nag-ayos nun. Magkano ang utang niya? Tanong ko, kinakabahan sa sagot. 15 milyong piso. 15 million. Bulong niya. Sugal. Hindi ko alam na ganyan kalala, Sofia. Walang may alam. Nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang desperadong pangangailangan sa insurance money ko. Ang pagtatangkang i-access ang trust fund ko. Ang palaging pagkalugi ng negosyo kuno. Hindi negosyo, kundi utang sa sugal. Kailan pa ito nagsimula? Hindi ko alam. Ang sabi ng mga lalaki, mahigit 1 taon na. High-stakes poker, sports betting, pati underground casino. Pilit niyang isinasanla ang bahay ko noon, pero humindi ako. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Pikit mata kong inalala ang mga weekend trips niya. Nasaan siya ngayon? Nagpapakalasing sa bahay niyo. Sofia, wasak siya. Ang pagkawala mo ang tumapos sa kanya. Ang mga pulis, siya ang sinususpetsahan sa pagkawala mo. At ngayon, ang mga lalaking to. Natatakot ako para sa kanya. Ang irony. Ang asawang nagplano ng kamatayan ko para sa pera ay iniimbestigahan ngayon sa pagkawala ko. Bakit mo ako tinatawagan, Becky? Pinatatag ko ang boses ko. Anong ine-expect mong gawin ko? Nag-alinlangan siya. Inisip ko, kung babalik ka, ipapaliwanag sa pulis na nagpahinga ka lang at baka gamit ang koneksyon ng pamilya mo, ang pera. Gusto mong bayaran ko ang utang niya sa sugal. Hindi ito tanong. Alam kong malaking bagay to, pero sasaktan nila siya, Sofia, at mawawala ang bahay ko. Si Becky, laging tagapagtanggol ng kapatid niya. Hinangaan ko ang loyalty niya noon. Ngayon, nakakalungkot na lang. Alam ba niyang kausap mo ako? Hindi. Ang akala niya,
Hindi niya matuloy, na akala ng asawa ko ay patay na ako, o sana patay na ako. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko. Tatawagan kita. Binaba ko at tinawagan agad si Marga. Paano niya nalaman? Sumugod siya sa opisina, umiiyak, sabi life or death daw. Sorry po. Okay lang. Naglakad ako sa beach. Ang tamang gawin ay manatiling tago. Hayaang harapin ni Daniel ang gulo niya. Pero naging kaibigan ko si Becky. Ang pagpipilian ay hindi lang tungkol kay Daniel. Tungkol ito sa kung anong klaseng tao ako. Bumalik ako sa kwarto at tinawagan ang abogado ko. Pwede ko bang bayaran ang utang ng iba nang hindi nire-reveal ang lokasyon ko? Posible? Komplikado, pero posible. 2 oras ang lumipas, nakuha ko ang sagot. Tinawagan ko si Becky. Babayaran ko ang utang, sabi ko agad. Pero may mga kondisyon. Kahit ano. Una, hindi pwedeng malaman ni Daniel na galing sa akin ang pera. Sa pagkakaalam niya, nawawala pa rin ako. Pangalawa, ipapasok mo si Daniel sa rehab para sa sugal. Totoong rehab. At pangatlo, pagpapatuloy ko. Ibebenta mo ang bahay mo at lilipat ka sa lugar na hindi niya alam para sa safety mo. Katahimikan. Sa tingin mo sasaktan niya ako? Inisip ko ang cabin. Ang taong desperado ay unpredictable at sobrang desperado ni Daniel ngayon. Pumayag siya. Bago ibaba, tinanong niya, Sofia, anong nangyari? Bakit ka umalis ng ganon? Sabihin na lang nating may narinig ako na nagpa-realize sa akin na ang kasal namin ay hindi gaya ng inaakala ko. Tungkol ba sa akin? Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Si Daniel, lagi niyang iniisip na ikaw at ako, na tayo ay... Hindi niya matuloy. Na dapat daw tayo ang magkasama, na may gusto ako sa'yo. Halos hindi ko marinig ang boses niya. Yun ang dahilan kaya iniwan siya ng huli niyang girlfriend. Lagi niyang ikinukumpara sa'yo, tapos nagsasuggest na ako. Na tayo. Umikot ang paningin ko. Naalala ko ang boses ng kaibigan niya. O kaya naman, pwede mo nang ligawan ang kapatid niya nang walang konsensya. Sis, hindi ang kapatid ko, kapatid niya. Becky, maingat kong sabi. Ano eksaktong sinabi ni Daniel tungkol sa akin? Natahimik siya ng matagal. Sa wakas, nagsalita siya. Nabaliw ka raw, na may mga episodes ka, na minsan hindi mo alam ang totoo sa hindi. Sabi niya, pinagbibintangan mo siya sa mga bagay na hindi niya ginawa, na paranoid ka raw sa pera mo. Isang malamig na galit ang bumalot sa akin. Hindi lang niya pinlano ang kamatayan ko, naglatag din siya ng pundasyon para sirain ang kredibilidad ko. Pinalalabas na baliw ako sa sarili niyang kapatid. Tutulungan kita, Becky, sabi ko. Pero pagkatapos nito, kailangan nating mag-usap tungkol sa kuya mo. Matapos ayusin ang bayad sa utang, tumawag ako kay Carlos Mendoza, isang private investigator na kilala ng tatay ko. Kailangan ko ng lahat, sabi ko. Financial records, phone logs, emails. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang pinakasalan ko. Magiging pangit ito, babala ni Carlos. Sigurado ka? Kailangan ko, sagot ko. Ang sumunod na 3 araw ang pinakamahaba sa buhay ko. Ipinagpatuloy ko ang rituals ko, pero ang isip ko ay nagpaplano na. Dumating ang unang report ni Carlos via encrypted email. Ang ebidensya ay mas malala pa sa inakala ko. 3 buwan matapos kaming ikasal, kumuha si Daniel ng dagdag na life insurance policy sa akin na hindi ko alam. Ang pirma ay pineke. Ang beneficiary? Si Daniel. Ang halaga? 250 milyong piso. Tinitigan ko ang mga dokumento. Naalala ko ang skydiving, ang boating trip, ang cliff edges, lahat yon mga potensyal na aksidente. Ang sumunod ay phone records. Daan-daang text sa pagitan ni Daniel at ng kapatid kong si Amalia. Sinusubukan niyang lumandi pero magalang na umiiwas si Amalia. Ang huling palitan ay 3 linggo na ang nakararaan. Amalia, Daniel, kailangan nating mag-usap. May concerns ako kay Sofia. Daniel, Amalia, kung nag-aalala ka, kausapin mo siya o maghanap ng professional help. Hindi ako komportable sa mga usapang ito. Binaliktad niya. Pinalabas niyang si Amalia ang lumalapit. Ang financial records naman ay nagpakita ng panloloko. May secret credit card si Daniel.
Puno ng gastos sa luxury brands, alahas, hotel, na hindi kasama ako. At ang pinakamalala, isang offshore account sa Cayman Islands. Fee 60 milyon ang laman. Pera ko na dahan-dahan niyang ninanakaw. Ang huling dokumento ay draft email sa deleted folder ni Daniel para sa abogado ng tatay ko. Nagtatanong tungkol sa kondisyon ng trust fund ko kung sakaling mamatay ako. Ang petsa ng email? 3 linggo bago ang cabin trip. Tumakbo ako sa banyo at nagsuka. Nang matapos, naupo ako sa sahig. Hindi lang ito simpleng panloloko. Planado ito. Ito ay isang lalaking pinakasalan ako para sa pera at aktibong nagpaplano ng kamatayan ko. Kumatok si Nanay Sol. Mukhang nakakita ka ng multo. Nalaman ko lang ang totoo, sabi ko. Ang mga lalaking ganyan, sabi niya, hindi sila napaparusahan. Nakakalusot sila, naghahanap ng bagong biktima. Hindi sa pagkakataong ito, sabi ko, gulat sa tigas ng boses ko. Sa pagkakataong ito, may kalalagyan siya. Nag-email ako kay Carlos. Ipunin lahat, gawing matibay na ebidensya. Ihanda para sa mga autoridad. In-forward ko lahat sa abogado ko. Maghanda para sa giyera, pero hintayin ang signal ko. Nagsimula akong magsulat. Detalyadong kwento ng kasal ko, ang narinig ko sa cabin, ang pagtakas ko. Kung may mangyari man sa akin, ito ang magiging testimonya ko. Habang nagsusulat ako, nabuo ang plano. Hindi lang proteksyon, hindi lang hustisya, kundi pagtutuos. Ang paghahanda ay inabot ng 1 pang linggo. Una, inayos ko ang pera ko. Inilipat ang natitira sa mga account na hindi maaabot ni Daniel. Pinahanda ko ang freeze order para sa offshore account. Sumunod, ang hitsura ko. Bumili ako ng contact lenses para maging brown ang mata ko. Namili ako ng mga damit na simple at hindi katulad ng mga designer clothes na nakasanayan ni Daniel. Bago ako umalis, binigyan ako ni Nanay Sol ng silver charm bracelet. Proteksyon, sabi niya. Galing sa lola ko, pampalakas ng loob. Salamat, bulong ko. Sa lahat. Bago lumipad pabalik ng Pilipinas, tinawagan ko si Amalia. Huwag kang magre-react. Si Sofia to. Buhay ako. Narinig ko ang pagsinghap niya. Mag-isa ako. Anong nangyayari? Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat. Pero may itatanong ako tungkol kay Daniel. Inamin niya na tinatawagan siya ni Daniel araw-araw. Nagpapahiwatig na kailangan nilang magdamayan sa pagluluksa. Amalia, kailangan mong umakto ng normal. Huwag kang magpapahalata. Ang huling hakbang ay ang anonymous tip sa NBI Anti-Fraud Division. Hindi ko binigay lahat, sapat lang para magsimula silang mag-imbestiga sa insurance fraud at identity theft ni Daniel. Ang flight pabalik ng Maynila ay parang panaginip. 3.5 linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa cabin. Sa panahong iyon, namatay ako at muling nabuhay. Dumating ako ng gabi. Gamit ang rental car, nagmaneho ako papunta sa aming subdivision. Hindi ako dumaan sa main gate. Ginamit ko ang service entrance. Ang bahay namin sa Forbes Park ay mukhang ganun pa rin. May ilaw sa baba. Nasa bahay si Daniel. Mula sa bintana, nakita ko siyang naglalakad-lakad, may kausap sa telepono, mukhang galit. Kahit sa malayo, halatang magulo ang hitsura niya. Ang perpektong asawa ay nawawasak na. Hindi muna ako lumapit. Nag-check-in ako sa isang maliit na hotel. Bukas na. Bukas kung kailan inaasahan ng mga loan shark ang susunod na bayad na akala ni Daniel ay wala siyang pambayad. Bukas, matutuklasan ni Daniel na ang mundong itinayo niya ay guguho na. Kinabukasan, paglubog ng araw, nagmaneho ako pabalik. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagtago. Naglakad ako sa driveway, papunta sa malaking pinto. Hindi ko ginamit ang susi ko. Hindi na ako nakatira dito. Nag-doorbell ako at naghintay. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Daniel, hindi ahit, magulo ang buhok, suot ang lumang sweatshirt. Saglit na hindi niya ako nakilala. Tapos nanlaki ang mga mata niya. Sofia, bulong niya, namutla. Kailangan nating mag-usap, sabi ko at pumasok sa loob. Amoy alak at lumang pagkain ng bahay. Buhay ka, sabi niya, sumunod sa akin sa sala. Saan ka nang galing? Halos mabaliw ako sa pag-aalala. Akala ng mga pulis pinatay kita. Humarap ako sa kanya. Oo, siguro abala yon sa mga plano mo. Nagbago ang mukha niya. Anong sinasabi mo? Hinanap kita kung saan-saan.
Lumapit siya para yakapin ako. Baby, akala ko nawala ka na sa akin. Umatras ako. Huwag mong subukan. Lumabas ang calculated charm niya. Sofia, kung ano man ang iniisip mo, hayaan mong magpaliwanag ako. Nasa cabin ako, Daniel. Narinig ko ang lahat. Natigilan siya. Ang cabin? Anong? Lumipad ako ng 12 oras para sorpresahin ka. Narinig kong sinabi mo na ang insurance money ko ang magbabayad ng utang mo. Namutla siya lalo. Mali ang rinig mo. Biro lang yon, usapang lalaki. At yung sinabi ng kaibigan mo na pwede mo nang ligawan ang ate ko? Biro rin ba yon? Hindi ang ate mo. Napatigil siya. I mean, hindi kami. Oo, sinabi sa akin ni Becky ang obsession mo. Kung paano mo siya minamanipula. Kumislap ang galit sa mukha niya. Si Becky? Kinausap mo siya? Nasaan ka ba? Hindi na mahalaga yon. Nilabas ko ang makapal na envelope at inilapag ang mga dokumento sa mesa. Ang mahalaga ay kung anong mangyayari ngayon. Ano yan? Lahat. Ang pekeng life insurance, ang offshore account, ang utang mo sa sugal. Tumigas ang mukha niya. Nawala ang pagpapanggap. Nagpaimbestiga ka? Ang boses niya ay mababa, delikado. Inilapag ko ang huling dokumento. Divorce papers, annulment, legal separation setup. Simple lang ang choice mo. Pirmahan mo to at umalis ng walang nakukuha o dadalhin ko ang lahat ng ito sa NBI, sa insurance company at sa piskal. Tumitig siya sa akin, nagkakalkula. Wala kang mapapala, walang maniniwala sa'yo. Nawawala ka ng ilang linggo, erratic ang behavior mo, dinokumento ko ang pagkabaliw mo. Ngumiti ako ng tipid. Sinabi na sa akin ni Becky ang tungkol dyan. Wala kang pruweba. Actually, meron. Piniplay ko sa phone ko ang recording ng pakikipag-usap niya sa insurance agent. Nag-doorbell. Tiningnan ko ang relo ko. Kapatid mo yan. Nagalit siya. Idinamay mo siya dito? Gaya ng pagdamay mo sa kanya sa mga utang mo? Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Becky, mukhang kinakabahan pero determinado. Pagkakita sa akin, niyakap niya ako. Bumalik ka, dinala ko siya sa loob. Pinlano niyo to? Tanong ni Daniel. Walang nag-trader sa'yo, Daniel. Ginawa mo to sa sarili mo, sabi ni Becky. Nakita na ni Becky ang lahat, Daniel. Alam na niya ang plano mo para sa akin at kung paano mo siya ginamit. Hindi ko hahayaang kunin nila ang bahay mo, sabi niya kay Becky. Pinalambot ang boses. Tumawa ng mapait si Becky. Buong buhay ko sinasaktan mo na ako. Tama na. Sumubok ulit si Daniel. Lumapit siya sa akin. Sofia, please. Mahal kita. Wala akong naramdaman. Pirmahan mo ang papel, Daniel, o nasa pulis na ang kopya ng lahat bukas ng umaga. Alam niyang wala siyang kawala. Nanginginig ang kamay na pinirmahan niya ang mga papel. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Ngayon, makukuha mo ang hindi nakukuha ng karamihan, pangalawang pagkakataon. May 30 days ka para umalis ng bansa o lumayo. Bayad na ang utang sa sindikato. Ang mga krimen mo ay mananatili sa atin basta't hindi ka na magpaparamdam sa akin, kay Becky, o sa pamilya ko. Paglabas namin, tinanong ako ni Becky, sigurado ka ba? Tumango ako. Hindi ko kailangan ng higanti, kailangan ko ng katahimikan. Sa huling pagkakataon, lumingon ako kay Daniel. Hindi na babalik ang mga loan shark bukas, pero ang NBI baka bumalik kapag nagkamali ka pa. Umalis kami ni Becky nang hindi lumilingon. Sa kotse, hinawakan ko ang bracelet na bigay ni Nanay Sol. Inisip ko ang maliit na hotel sa probinsya, ang art studio ni Tio Miguel, ang mapayapang umaga. Mabuhay, sabi ko, sa sarili kong paraan. 3 buwan ang lumipas, nakatayo ako sa deck ng bago kong beach house. Ang painting ko ng isang babaeng naglalakad palayo sa basag na salamin ay natutuyo sa easel. Dumating si Nanay Sol na bumisita sa akin, may dalang alak. Sold out na ang exhibit mo sa gallery next week, sabi niya.